Isang braso na may mga nagkalat na mantsa ng dugo ang pumuno sa palad ng taong nakaasol na damit. Na sinusubukang abutin at hawakan ang braso na tila pag-aari ng isang sirang robot na nakahandusay doon. Bigla, isang paa ng isang apat ang paang hayop ang malakas na tumapak sa lupa. Na nagpatilamsik ng dugo. Ang halimaw na iyon ay may nakakatakot na anyo. Ang isang mata nito ay tila gawa sa isang pulang rosas. Ang isang paa nito sa harap ay nakatapak sa isang robot, habang ang isa pang paa sa harap ay nakatapak sa ibabang bahagi ng katawan ng isang lalaki. Ang mga galame sa katawan nito ay mahigpit na pumupulupot sa isa pang tao. At hindi lang ito nag-iisa. May iba pang mga kasama ito sa likuran. Hindi lang ang mata nito ang hugis rosas, kundi pati na rin ang iba pang mga rosas sa katawan nito. Bawat isa ay isang mata. At may isang malaking halamang kumakain ng tao sa likod nito. Ang halimaw na ito ay talagang nakakatakot tingnan. Tila ito ay pinaghalo-halo at binago mula sa maraming iba't ibang bagay. At hindi lang ito, marami pang ibang halimaw ang humahabol sa ibang mga tao. Sila ay takot na takot. Tumatakbo habang sumisigaw ng, "Saklolo! Saklolo! Tulungan ninyo kami! Hu-hu!" At ang lugar na ito ay ang Longcheng. At sa mga sandaling ito, ang Longcheng ay bumagsak na. Napapaligiran ng Longcheng ng libu-libong kakaibang mga nagbagong anyong halimaw. May mga taong tumatakas, ngunit mayroon ding mga nagsisikap pa ring labanan ang mga halimaw. Ang binatang iyon, si Chao Meng, ay patuloy na mahigpit na hinahawakan ang dalawang espada sa kanyang mga kamay at sumusugod patungo sa mga halimaw. Ang binatang iyon, na may mukhang puno ng sugat, ay walang tigil na umaagos ang dugo mula sa bibig. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakakunot ang noo. Sinasabing ang mga halimaw na ito ay talagang hindi mauubos patayin. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kamay na may hawak na espada at walang tigil na humiwa sa mga halimaw. Siyempre, ang kanyang mga hiwa ay hindi walang silbi, ang mga hiwang iyon ay nakasugat pa rin sa ilang halimaw. Bigla, sa sandaling ito, isang malaking kamay na gawa sa bato ang humadyos patungo sa kanya. Nagulat siya, Chao Meng, at napalingon para tingnan ito. At pagkatapos, nahawakan siya ng mahigpit ng kamay na bato na iyon, na nagpadilat sa kanyang mga mata. Ang dugo mula sa kanyang katawan ay sumirit palabas. Dumaan sa mga daliri nito. Pagkatapos ay itinaas nito ang kamay na humahawak sa kanyang katawan at ibinagsak siya ng napakalakas sa lupa. Masasabing napakalakas na bumaon siya ng malalim sa lupa, mula sa makapal na alikabok at usok. Isang madilim na anyo ang matikas na lumitaw iyon ay siya. Nagawa pa rin niyang tumayo pagkatapos ng mga masasakit na hampas na iyon. Hirap at daing sa sakit. Sinabi niyang kaya pa niyang magpatuloy. Habang nakayuko at walang tigil na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang halimaw na pinugutan niya ng ulo kanina. Ngayon, bigla, sa mismong hiwa, may mga lumitaw na kumikinang na bagay. Ang mga bagay na iyon ay tila mga galame o mga parasitikong bulate mula sa loob ng katawan ng halimaw. Kumikislat-kislat itong lumabas mula sa bangkay ng halimaw. Pagkatapos nitong makawala sa katawan ng halimaw, agad itong sumugod pasulong. Lahat ng iyon ay lumipad patungo sa kinatatayuan niya at tumagos sa kanyang katawan. Dahan-daang itinaas ng mga bagay na iyon ang kanyang katawan sa harap ng mga nakakatakot na mata ng mga natitirang halimaw. Siya, Chao Meng, ay unti-unti nang nawawalan ng malay. Masakit, nahihirapang ibuka ang bibig. Sinabi niya, "Nanay, tatay, ginawa ko na po ang lahat, pero hindi ako makapapayag." Sa kanyang mga mata ay ang kabuuang tanawin ng Longcheng. Kasunod noon, mga bulalakaw mula sa langit ang bumagsak na parang ulan sa lupa. Ang Longcheng na bumagsak na ay lalo pang nawasak dahil sa mga bulalakaw na iyon na patuloy na bumabagsak. Winawasak ang Longcheng. Ang natira na lamang dito ay makapal na alikabok at usok. Pag-alis sa tanawin ng pagkawasak, lumipat ang eksena sa isang silid-aralan. Sa plataporma, isang may edad ng lalaking guro, teacher yan, na may puting buhok. Sa isang kamay ay may hawak siyang espada. At sa kabilang kamay naman ay bungo ng kung anong hayop. Habang sumisigaw ng malakas sa mga estudyante sa ibaba, "Tingnan ninyo ako, mga bata, tingnan ninyo ako." At ang dahilan kung bakit siya sumisigaw ng ganoon ay dahil may dalawang estudyante sa unang hanay na masayang nag-uusap. At sa likuran ng klase, may isang estudyante, Chao Meng, na nakahiga sa mesa at natutulog.
Sumimangot ang guro at sumigaw. Kung hindi ninyo ako titingnan, paano ninyo malalaman kung ano ang itsura ng mga halimaw? Bawal tumawa. Ang binatang natutulog, Xiaomeng, ay biglang napabangon. Ang mukha niya ay tupi pa dahil sa mahimbing na tulog. Itinaas niya ang dalawang kamay sa harap na parang may gustong abutin. Ang binatang ito ay kamukhang kamukha ng taong lumaban sa mga halimaw sa Longcheng. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ay lumingon at tinanong siya. Xiaomeng, natulog ka hanggang sa naging tulala ka na ba? Siya, Xiaomeng, naman ay naglagay ng isang malaking tandang pananong. Litong nakatingin sa babae. Tiningnan niya ang babaeng nakakunot noo habang nakatingin sa kanya. Nagtatanong sa sarili, Kaibigan A. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa isip. Hindi pa ako patay. Muli siyang tumingin sa paligid. Nakita niya ang isang pakilan na may mga salitang nag-eengganyo para sa college entrance exam at nabigla. Nagtanong sa isip, labanan ng college entrance exam. Mas lalo siyang nabigla ngayon. Yumuko at sinabi sa isip, hindi pa ako patay, at nabuhay pa akong muli. Bumalik sa panahon ng college entrance exam. Pagkasabi niyon, itinaas niya ang kanyang mukha at tumitig sa harapan. Ngunit hindi siya masaya dahil nabuhay siyang muli, sa halip. Siya ay tulala at nalulungkot. Iniisip, kailangan ko pa rin kumuha ng college entrance exam. Mas mabuti pang mamatay na lang. Ang guro, Teacher Yan, sa plataporma na kanina pa nakatingin sa kanya habang nag-aasal-baliw ay nagsalita na ngayon ng malakas. Xiaomeng, kahit natutulog ka sa klase, huwag mong abalahin ang ibang estudyante. Ang tingin niya sa mga sandaling ito ay masasabing sobrang nakakatakot. Nang marinig niya, Xiaomeng, ang boses nito, Teacher Yan. Saka lang siya natauhan. Takot na napanganga. Itinuro siya at malakas na nagtanong. Teacher Yan. Hindi ba't patay ka na? Hindi. Tama. Buhay ka pa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang mga estudyante sa paligid ay tila naging bato. Ang mukha naman ni Teacher Yan ay naging mas maitim pa sa ilalim ng kaldero habang nakatingin sa kanya. Isang matabang kaklase na nakaupo sa parehong hanay ngunit ibang linya ang palihim na nag-thumbs up sa kanya. Iniisip, hindi nga may kakaila, ang numero 1 werewolf ng ika-6 na baitang. Tiyak na bibigyan kita ng marangyang libing. Si Teacher Yan sa mga sandaling ito ay galit na tila umuusok na ang ilong at tainga. Sinabi niya sa isang nakakatakot na boses. Xiaomeng, magpaliwanag ka. Nang marinig niya, Xiaomeng, ang nakakatakot na boses na iyon. Kinilabutan ng buong katawan niya. Iniisip na mayroong killing intent. Agad niyang malakas na sinipa ang upuan sa likuran. Yumuko ng 90 degrees. At malakas na sinabi. Paumanhin po, Teacher Yan. Kanina po, nanaginip ako ng masama. Tahimik itong tumitig sa kanya nang walang imik. Nanginginig pa rin siya sa takot. Nagpatuloy. Parang napanaginipan ko po na may mga kakaibang nilalang na dagsa-dagsang dumating para atakihin ang Longcheng. Ang ating 100 taong bayan ay gumuho sa isang iglap. Sobra po akong natakot, nagulat at nagising. Pagkatapos, Teacher Yan. Sa panaginip ko po, kayo ay isang bayani, isang taong kagalang-galang. Totoo po, saka lang nagsalita si Teacher Yan. Nagtanong muli, ganoon ba? Sa panaginip mo, nawasak ang Longcheng at namatay din ako. Habang nagsasalita, ang bungo ng hayop na hawak niya ay dinurog niya. Nang marinig niyang, Xiaomeng, magtanong muli ng ganoon. Agad niyang naalala ang eksena kung saan nakatayo si Teacher Yan sa harap ng bibig na puno ng laway at matatalas ng ngipin ng halamang kumakain ng tao. At ang sumunod na eksena ay kung saan iniluwa ng halimaw ang ulo ni Teacher Yan. Tila hindi niya pinansin ang damdamin ni Teacher Yan. At walang pakialam na hinimas-himas ang baba. Takot habang inaalala ang masakit na alaala. At sinabi, namatay po kayo ng walang kaunting sakit. Napakapayapa, ngunit sa isip niya. Sinasabi, parang pinagpira-piraso siya sa isang iglap. Siguro hindi naman masakit. Ano? Si Teacher Yan sa mga sandaling ito ay sukdulan na ang galit. Ang bungo ay naduraj na niya ng husto. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Kinagat ang labi, at sinabi, ang Longcheng, mawawasak, nakakatawa. Si Teacher Yan. Pagkatapos marinig si Xiaomeng na sabihing nawasak ang Longcheng at namatay din siya. Ay nagalit. Itinuro siya at sumigaw ng malakas. Tumayo ka dyan sa pader para sa akin. Itaas ang ulo. Iusli ang dibdib. Itaas ang puwit.
Agad siyang sumunod ngunit itinaas pa rin ang kamay para magbigay ng opinyon. Teacher Yan. Kung nakasandal sa pader, paano maitataas ang puwit? Narinig ni Teacher Yan ang kanyang opinyon. Agad siyang sinulyapan ng isang mapagbabalang tingin. Agad siyang natakot ng husto at tumahimik. Pagkatapos noon, inilagay ni Teacher Yan ang dalawang kamay sa likod at naglakad pababa sa pwesto ni Chow Meng. Habang naglalakad, sinabi niya, Chow Meng, sabihin mo sa akin ng malakas, 50 taon na ang nakalipas. Nang ang Longcheng ay napunta sa ibang mundo. Kumalat ang epidemya. Naglipa na ang mga zombie. Nawasak ba ang Longcheng noon? Pagkatapos ng pandemya ng zombie, binalot ng makapal na usok. Inatake tayo ng mga halimaw. Nawalan tayo ng 3 bahagi ng populasyon. Hindi mabilang na mga bayani ang magiting na lumaban. Nagsikap na makahanap ng daan para mabuhay mula sa mga pangil ng halimaw. Pagdating sa puntong ito, nakatayo na si Teacher Yan mismo sa harap niya. Ibinuka ng malaki ang bibig. Inilapit ang mukha sa mukha ni Chow Meng. At sumigaw ng malakas, sabihin mo sa akin, nakabangon ba sila? Nawasak ba ang Longcheng? Ang laway ni Teacher Yan ay masasabing tumalsik sa mukha ni Chow Meng. Siya, Chow Meng, naman ay hindi gaanong pinansin ang mga laway na tumalsik na iyon. Bagkus ay nanlaki ang mga mata habang nakatingin kay Teacher Yan na malakas siyang tinatanong. Agad siyang tumayo ng tuwid at malakas na sumagot. Ulat po, sir, hindi pa tayo sumusuko. Ang Longcheng ay hindi pa nawawasak. Nang marinig ni Teacher Yan ang sagot niya, lumingon ito sa iba pang mga estudyante at malakas na sinabi. Narinig ninyo rin ba iyon? Mga bata, hanggat nawawala ang mga ulap, ang daluyong ng ating mga sandata ay magiging kasing lakas ng bagyo. Ipapakita ang maningning na sibilisasyon ng Earth sa buong kalangitan ng ibang mundo. Ang isang Longcheng na tulad nito. Paano ito mawawasak ng maliliit na nilalang mula sa ibang mundo? Sa mundong ito, tanging tayong mga taga-Earth ang pinakamabangis. Isang estudyanteng nakaupo sa malapit ang agad na napakunot noo. Nagngalit ang mga ngipin. Ikinuyom ang mga kamay. At malakas na sinabi, tama, tayong mga taga-Earth ang pinakamabangis. Ang iba pang mga estudyante ay nag-alab din ng diwa. Nagliliyab ang mga mata. At sabay-sabay na sumigaw. Tama, sa malaot madali. Papatagin natin ang ibang mundo. Sa sandaling iyon, isang estudyanteng nakasalamin na mukhang seryoso ang biglang tumayo at nagsabi. Napakagaling ng sinabi ni Teacher Yan. Dapat tayong magsikap sa paglilinang. Kamti ng karapatang maging malakas. At mag-ambag ng ating lakas para sa Longcheng. Paano tayo matatakot sa kaaway na parang takot sa tigre? At buong araw na iisipin ang pagbagsak ng Longcheng. Naniniwala ako. Maliban sa iilang duwag na parang kuneho. Sabi niya habang pasulyap na tinitingnan si Chow Meng. Narinig ni Chow Meng na tinawag siyang, duwag na parang kuneho. Kahit hindi direktang pinangalanan, medyo tinamaan pa rin siya. Kaya naman, nag-dirty finger siya patungo sa lalaki. Ang lalaki naman ay agresibong ikinuyom ang kamao. Itinaas ito, at malakas na sinabi, ang iniisip ng karamihan sa mga estudyante ay nagkakaisa. Ang Longcheng ay magtatagumpay. Ang Earth ay magtatagumpay. Ang mga estudyanteng nakarinig sa kanya ay sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga kamay at sumigaw. Ang Longcheng ay magtatagumpay. Ang Earth ay magtatagumpay. Sa gitna ng mga estudyanteng nag-aalab ang diwa. Ang matabang kaibigan na may pink na buhok, na kanina'y nag-thumbs up kay Chow Meng nang sabihin nitong patay na si Teacher Yan. Ay nakapamintig na nakaupo lang. Hindi kumikibo. At nakatingin sa ibang direksyon. Hindi sa lalaking nagsasalita. Bigla, may 4 na babaeng estudyante na namumula ang mukha ang gumawa ng hugis puso gamit ang kanilang mga kamay. At nagbulungan habang paaring na tinitingnan si Chow Meng, ang Longcheng ay magtatagumpay. Ang Earth ay magtatagumpay. Si Chow Meng, bakit ba siya naligaw ng landas? Laging tulog sa klase. At nangunguna mula sa ibaba, huli sa klase. Hindi rin natin siya masisisi. Nagkaroon ng pagkakamali sa kanyang paglilinang kaya malubha siyang nasugatan. Kung ikaw iyon, hindi ka ba magkakaganoon? Pero hindi pa rin niya dapat isumpa na mawawasak ang Longcheng natin. Nang marinig ni Chow Meng na pinagtutulungan siyang latin ng mga babae dahil sa sinabi ng lalaki. Dumilim ang kanyang mukha at naisip, buwisit, naghahanap ba to ng gulo? May atraso ba ako sa'yo? Teka, parang mayroon nga.
Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay, hindi siya nakakuha ng college entrance exam dahil binugbog siya ng lalaking ito at malubhang nasugatan. Higit pa rito, tila nagtaksil din ang lalaking ito sa Longcheng at pumanig sa mga alien nang atakihin ng ibang mundo ang Longcheng. Noong mga sandaling iyon, nanginginig siyang lumuhad sa paanan ng halimaw. Duwag na nagsasabing, "Pakiusap, patawarin ninyo ako, lahat ay sasabihin ko." Si Chao Meng sa kasalukuyan. Pagkatapos maalala ang mga iyon, ay mariing napakunot noo, tinitigan ng masama ang lalaki. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo patungo sa lalaki. Nang makarating siya sa harap nito, huminto siya, tiningnan niya ang lalaki at nagsalita. "Class President." Lumingon ang class president, si Zuo Haoran, at tiningnan siya. Iniisip, ang tingin ng lalaking to. Bakit kakaiba? Ibang-iba kaysa bago magklase. Ngumisi si Chao Meng sa isang kakaibang paraan at sinabi, "Napakaganda ng sinabi mo. Talagang naliwanagan ako. Nakakaantig. Salamat kay Teacher Yan at sa class president sa pagtuturo ng aking mga pagkakamali. Simula ngayon, tiyak na paninindigan ko ang aking prinsipyo. Magsisikap sa paglilinang para sa pagbangon ng Longcheng sa ibang mundo." Habang nagsasalita, pinagdaop niya ang kanyang mga palad patungo sa lalaki. Pagkatapos ay yumuko siya ng 90 degrees at malakas na sinabi, "Iaalay ko ang buong lakas ko." Nang makita ni Teacher Yan ang sinabi niya, iwinasiwas nito ang kamay at malakas na sinabi, "Mabutit na tauhan ka na. Matuto ka kay Zuo Haoran. Sige na, pumunta ka sa likod ng klase at tumayo sa Shilong Zuang, 10 Dragon Stance, hanggang matapos ang klase." Kaya pala, ang lalaking iyon ang class president. Nagngangalang Zuo Haoran. Tumayo ng tuwid si Chao Meng at sumagot, "Opo, sir." Ang matabang kaibigan, Chu Fixiong. Nang makitang ganoon kadaling sumunod si Chao Meng sa lahat ng sinabi ni Teacher Yan at hindi man lang tumutol sa sinabi ni Zuo Haoran, ay natakot at pinagpawisan ng malamig habang nakatingin kay Chao Meng. Iniisip, pagkatapos matanggap ang utos ni Teacher Yan, tumalikod si Chao Meng at naglakad patungo sa likod ng klase. Habang naglalakad, kinakamot ang ulo at sinabi, "Shilong Zuang, parang napakasimple. Matagal na akong nakawala sa masamang panaginip. Paano nga ba to tayo?" Ang mga estudyanteng kapanalig ng class president na si Zuo Haoran, nang makitang naparusahan si Chao Meng, ay ngumisi ng kakaiba at ng asar. "Huwag ka nang magpumilit, humingi ka na lang ng tawad. Oo nga, dyan ka magpanggap na kaya mo. Simpleng-simple. Ha, mamaya. Gag-apang ka pauwi. Akala ko si Teacher Yan ay napakalupit. Ngayon mukhang magaan pa ang parusa." Si Zuo Haoran naman ay nakaupo na sa kanyang mesa. Sinasabi, isang bulok na kamatis na sumisira sa buong basket. Sariling gawa, sariling pasanin. Samantala, si Chao Meng ay nakatayo na sa likod ng klase. Itinaas niya ang dalawang kamay at nagunat. Pagkatapos ay ngumisi siya ng kakaiba. Ibinuko niya ng malapad ang isang binti. Pumasok sa isang tindig na napakalakas. Ibinaluktot din ang mga daliri. Iwinasiwas ang kamay. At ngayon ay nasa tindig na ng Shilong Zuang na mukhang napakamakapangyarihan at napakaganda ng forma. Ang hangin sa silid-aralan ay biglang naging kakaibang tahimik. Si Teacher Yan, nang makita ang Shilong Zuang na parehong maganda at malakas, ay natigilan at napangiti habang nakatingin kay Chao Meng. Ang tatlong nangaasar kanina, nang makita iyon, ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. At sumigaw, "Leche!" Ang Shilong Zuang ni Chao Meng ay ganoon kalakas. Tama, mas magaling pa kaysa sa class president. Ilusyon lang to. Tiyak na ilusyon lang to. Tiyak na nagpupumilit lang siya. Ang isa sa kanila na huling nagsalita ay nasabi iyon pero nabigla pa rin hanggang sa sumuka ng dugo. Si Chao Meng, habang nakatayo at nakaizmed, ay tumingin kay Teacher Yan at sinabi, "Teacher Yan, pasensya na po talaga. Hindi ako nagsikap sa pagsasanay. Kaya pangit ang kilos ko. Tiyak na magsisikap akong itama ito. Sana po ay mapagpasensyahan ninyo ako." Si Teacher Yan naman ay tumalikod na at pumunta sa plataporma. Sinasabi, "Magpatuloy tayo. Magpatuloy sa pag-aaral." Ang tatlong kanina ay hindi tumitigil sa pag-uusap. Parang pagkatapos ng isang tulog. Ang antas ng Zuanggang, stance work, at pagpapanggap ni Chao Meng ay tumaas ng husto. Ano? Si Zuo Haoran naman, sa labas ay kalmado.
Nakayuko at nagsusulat, ngunit sa loob-loob niya ay galit na galit hanggang sa maduraj ang hawak na panulat. Nakasimangot na sinasabi, Xiao Meng, kung ginawa mo akong hindi komportable, tiyak na pagsisisihan mo ito. Nakatayo pa rin doon si Xiao Meng. At sa sandaling ito, pasulyap niyang tiningnan ang likod ng kanyang palad. Tila may nakita siya at nagliwanag ang kanyang mga mata. Napasabi siya ng, ha? Sa kanyang mga mata, tila may mga lumitaw na kumikinang na bagay. Naguguluhang nagtanong siya, ano to? At sa harap niya ay tila may lumitaw na mga screen ng computer na may kakaibang teknolohiya. Lumitaw ang abiso mula sa system, na kumpleto ang koneksyon sa Fireseed. Kinukumpirma ang pagkakakilanlan ng host, Fire Transmitter Xiao Meng. Si Xiao Meng, pagkatapos makita ang mga kakaibang teknolohikal na screen at mga panel ng system sa harap niya, ay nakakita pa ng isang maliit na apoy na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Nagtatanong sa sarili, itong apoy na to, hindi ba't ito ang Fire Lord mula sa masamang panaginip noong nawasak ang Longcheng? Na sumulpot mula sa sentro ng lungsod at pumasok sa katawan ko. Tila naalala niya ang eksena kung saan ang mga bulalakaw ay bumagsak na parang ulan mula sa langit. Winawasak ang Longcheng. Sa kanyang mga mata sa kasalukuyan ay may imahe ng isang malaking pagsabog na yumanig sa buong kalangitan. Ang system ay agad na nagpakita ng abiso, binabati kita, Master, sa pagiging isang fire transmitter ng sibilisasyon. Sana'y gawin ng host ang lahat ng makakaya upang maipasa ang apoy ng sibilisasyon. Paunang gantimpala na contribution points, 10.000. Natuklasan na mayroong matagal ng internal injury ang katawan ng host. At kasabay nito, hindi bihasa sa anumang pangunahing kasanayan. Nais mo bang automatikong hatiin ang paunang contribution points upang mag-upgrade sa pinakamahusay na estado? Naguguluhang tiningnan ni Xiao Meng ang mga panel ng system na iyon at naglagay ng isang malaking tandang pananong. Pagkatapos ay inalag niya ang kanyang katawan. Itinaas ang dalawang kamay, gumawa ng okay sign, at sinabi, sige. Bumalik siya sa dati niyang tindig at binasa muli ang mga nilalaman sa panel ng system. Nagsasalita sa sarili, sinusuri ang internal injury dahil sa pagkakamali sa pagsasanay mula noong nakaraang taon. Na kahit doktor ay sumuko na, ay kusang gumagaling. Nararamdaman ko na ang mga basag na buto at kalamnan ay unti-unting nagdudugtong. Ang antas ng paggaling ay sunod-sunod na nadagdagan, dagdag 10%. Dagdag 9%. Dagdag 9%. Niyakap ni Xiao Meng ang kanyang namumulang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hugis puso. Masayang sinabi, napakasarap sa pakiramdam. Huwag kang tumigil. Muling lumitaw ang abiso mula sa system, nakonsumo ang 3.000 contribution points. Isinagawa ang basic upgrade para sa Mang Niujo, Raging Bull Art, at itinaas sa expert level. Niyakap ni Xiao Meng ang kanyang bibig at sumigaw na parang pangunahing tauhan sa isang pintanang, The Scream, sinasabi. Ang mga alaala mula sa nakaraang buhay na may kinalaman sa Mang Niujo ay natagpuan ko na lahat. Kaya pala, sa nakaraang buhay, napakalakas ko rin pala, ngunit pagkatapos ay hindi na ito nagdagdag pa. Napasabi siya ng, ha? Agad siyang nagtanong, bakit huminto? Magpatuloy ka, Fireseed. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pinindot ang maliit na apoy. At sumigaw ng malakas. Sige lang. Palitan mo lang ng palitan. Huwag kang tumigil. Marami akong contribution points dito. Isang mensahe mula sa system ang malakas na tumama sa kanyang ulo. Kasalukuyang natitirang contribution points, 3. Hindi sapat ang contribution points. Hindi maaaring magpatuloy sa pagpapalit. Pakiusap. Mag-ipon ng mas maraming puntos. Hindi makapaniwala si Xiao Meng. Malakas na nagtanong, 10,000 contribution points iyon. Langit, saan napunta? Ang dali namang naubos. Pagkatapos ay nanginginig niyang inilabas ang isang promissory note at sinabi, tulungan mo akong i-upgrade muna ang Mang Niujo sa Grandmaster level. Pipirmahan ko ang promissory note. Agad na sumagot ang system, hindi maaari. Ang apoy ng sibilisasyon ay yumayabong. Kung mas malakas ang sibilisasyon, mas malakas ang fire transmitter. Mabilis na kamtin ang sibilisasyon, lumikha ng kontribusyon, at buksan ang mas maraming lakas at misyon. Nakatayo doon si Xiao Meng. Nakataas ang kamay na may hawak na promissory note. Ang ulo niya ay may malaking bukol.
Pagkatapos ay tila may naalala siya. Nagtatanong sa sarili. Hindi pa sinabi kung paano makakakuha ng contribution points. Pagkaraan ng mahabang sandali, tumunog na ang bell. Hudyat na tapos na ang klase. Sinulyapan siya ni Teacher Yan at nakitang nakatayo pa rin siya sa ganoong tindig nang hindi man lang gumagalaw. Tumango-tango ito ng may kasiyahan at sinabi, "Uwian na." Ang tatlong kanina ay nataranta hanggang sa magbago ang anyo ng kanilang mga mukha. Sumisigaw. Nagawa niyang tiisin talaga. Kung tama ang tindig, makakatulong ito sa paglilinang ng Jing Qi Shen, essence, energy, spirit. Mukhang ang numero 1 si Chao Meng sa klase ay malapit nang bumalik. Si Chao Meng naman, sa sandaling ito, ay biglang napakunot noo at sinabi sa isip, gutom na ako. Ang imahe sa harap niya ay biglang lumabo. Bahagya na lang niyang naaaninag ang anyo ng kanyang matabang kaibigan, Chu Feixiong, na papalapit sa kanya. Habang sinasabi ng kanyang kalooban, kumakalam na talaga ang sikmura ko sa gutom. Posible kayang ang fire seed, sa pagpapagaling ng katawan at paggising ng mga kasanayan, ay kumukonsumo ng enerhiya na kailangan kong sariling punan. Sa sandaling ito, isang malaking madilim na anyo ang lumipad na parang ibon. Mabilis na sumugod patungo sa kanya. Naikinagulat niya at napalingon siya upang tingnan ang madilim na anyo. At iyon ay walang iba kundi ang kanyang matabang kaibigan. At siya ang matalik na kaibigan ni Chao Meng, si Chu Feixiong. Mahigpit niyang hinawakan ang dalawang braso, at malakas na itinulak si Chao Meng. Sumisigaw, "Meng!" Pagkatapos ay hinawakan niya ang dalawang braso ni Chao Meng. Itinaas baba. Ang katawan ni Chao Meng ay parang isang manika na pinaglalaroan niya kung anong gusto niyang gawin. Masayang sinabi ni Chu Feixiong ng malakas, "Chao Meng, naglakas loob kang itago sa akin na nagsasanay ka ng Shilong Zuang ng ganyan kahusay." Hinayaan lang ni Chao Meng na gawin ni Chu Feixiong ang gusto nito. Habang iniisip, buwisit, si Chu Feixiong pala. Pagkatapos ng ilang sandali na ginawa siyang parang manika, itinaas ni Chao Meng ang kanyang maliit at maiksing braso. Sinubukang iakbay sa balikat ni Chu Feixiong. At sinabi, "Dal iyan mo, matabang oso. Nakalimutan kong magdala ng pera ngayon. Libre mo muna ako ng isang kainan. Bukas, sa susunod na araw, ililibre kita ng 2 kainan." Nagtatakang lumingon si Chu Feixiong at tiningnan siya. Pagkatapos ay tinabig ni Chu Feixiong ang kamay niya at sinabi, "Totoo ba yan? Kailan ka pa naging galante? Siguradong may kapalit yan." Nang matabig ang kamay niya, ngumisi si Chao Meng nang may kumpiyansa at sinabi, "Bakit naman kita lolokohin?" Narinig iyon ni Chu Feixiong. Napakunot noo at tinitigan siya. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kamay. Inakbayan si Chao Meng, at masayang sinabi ng malakas, "Oo nga, saka." Narinig ng buong klase, "Kahit bigyan ka pa ng pagkakataon, hindi ka maglalakas loob na takasan ng utang." Si Chao Meng ay nabigla sa biglaang pag-akbay sa kanya. Namintig ang pisngi at nanlaki ang mata. Eksena, lumipat sa isang tindahan. Si Chao Meng, na puno ng pagkain ang bibig, ay humihigop ng noodles gamit ang chopsticks. Mukhang sarap na sarap. Pagkatapos maubos ang mangkok ng noodles, inilagay niya ito sa ibabaw ng isang napakataas na tumpok ng mga naubos ng mangkok. Pagkatapos ay kinuha niya ang 6 na hotdog sa kanyang kamay at ninuya ito ng may kasiyahan. Si Chu Feixiong ay nakatayo roon. Sumisigaw ng malakas, "Chao Meng, tao ka pa ba? Isa ka ng alagang hayop. Anak ng ina, isang kainan mo lang. Ubos na ang 2 linggong baon ko. Alam mo ba yun?" Si Chu Feixiong ay parang isang galit na itim na oso. Humihingal habang nakatingin kay Chao Meng. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang mga kuko patungo kay Chao Meng at sumigaw, "Makikipagpatayan ako sayo." Si Chao Meng, na may kinakagat na hotdog sa bibig, ay lumingon para tingnan si Chu Feixiong. Agad na lumitaw sa kanyang mga mata ang tanda ng fire seed. Iwinasiwas niya ang kamay at malakas na sinampal si Chu Feixiong sa mukha. Mahinahong sinabi, "Huwag kang maingay." Si Chu Feixiong ay agad na tumalsik papalayo. Malakas na tumama sa puno. At umiyak, naghihinagpis. "Aray ko po." Pagkatapos ay tumayo siya, na may 2 hanay ng luha na umaagos sa kanyang mukha. Humihikbi at sinasabi, "Kanina lang." Agad na sumingit si Chao Meng. "Ilusyon lang yun." Agad na tumalikod si Chu Feixiong at tumakbo palayo.
Galit na sumisigaw. Kahit kailan hindi ako maniniwala sa'yo. Aakyat na ako sa klase. Si Chao Meng naman ay nakatayo roon. Nakapamulsa ang mga kamay. Pinagmamasdan ang papalayong anyo ni Chu Feixiong. Tumalikod na rin siya para umalis nang masipa niya ang isang bote ng salamin. Ang bote ng salamin ay gamulong patungo sa tabi ng isang tumpok ng basura malapit doon. Noon lang napansin ni Chao Meng ang isang tagalinis na nagwawalis ng basura. Nagbubuntong hininga habang nagsasabi, "Ay, nahulog na naman ang mga basura. Dagdag trabaho na naman ngayon." Lumapit din si Chao Meng sa tumpok ng basura. Kinuha ang bote ng salamin. At inilagay ito sa basurahan sa tabi. Biglang lumitaw ang abiso mula sa system, pagtulong sa iba. Nagtataguyod ng matuwid na enerhiya para sa Longcheng. Contribution points dagdag 0.001. Pagtulong sa iba. Nagtataguyod ng matuwid na enerhiya para sa Longcheng. Contribution points dagdag 0.001. Itinapon ni Chao Meng ang bote ng salamin. Nabasa niya ang nilalaman ng abiso at nagtaka. Ganoon lang kadali makakuha ng contribution points. Pagkatapos noon, bumalik na rin siya sa klase. Si Chu Feixiong ay nakatayo sa hagdanan. Kumakaway kay Chao Meng. Nagmamadali, bilisin mo. Magsisimula na ang klase. Sumagot si Chao Meng. Parating na. Kasabay nito, may dalawang babae rin na tumatakbo patungo sa direksyon ng hagdanan. Dahil mabagal maglakad si Chao Meng at mabilis tumakbo ang dalawang babae. Sa isang sulyap lang, kung ano ang gusto mong makita ay makikita mo. Lumapit si Chu Feixiong sa tabi ni Chao Meng. Tinapak-tapik ang ulo nito. At pinagsabihan, "Gusto mo bang mamatay? Ha? Titig na titig ka sa kanila. Bastos ka ba?" Si Chao Meng naman ay tulala lang. Hinahayaan si Chu Feixiong na pagsabihan siya. Sinabi ni Chao Meng, "Matabang oso. Hindi mo naiintindihan. Ngayon ko lang naintindihan na ang normal na buhay na ito ay talagang karapat-dapat nating pagsikapang protektahan." Nang marinig iyon ni Chu Feixiong, tumingala rin siya, namula ang mukha, at sumagot, "Talagang hinahangaan kita. Sa tuwing ganito, wala kang kahihiyan pero kalmado ka pa rin." Pagkatapos ay lumingon siya kay Chao Meng at nagpatuloy, "Huwag ka nang tumingin. Kanina, nanaginip ka ba talagang pinatay mo si Teacher Yan demonyo at winasak ang Longcheng? Ako, sa panaginip mo, naging general ba ako?" Pagdating sa puntong ito, namula ang mukha ni Chu Feixiong. Tumutulo ang laway, at mausisang nagtanong. Nang marinig ni Chao Meng ang tanong, napakunot noo siya at sumagot, "Kailan ko winasak? Nakakita lang ako ng ilang putol-putol na eksena." Pagkatapos ay tiningnan niya ang nag-aabang na mukha ni Chu Feixiong at sinabi, Ikaw, ha?" Napabuntong hininga si Chu Feixiong. Si Chao Meng ay nahirapan. Naalala ang nakaraang buhay, at sinabi sa isip, "Kailangan ko bang sabihin kay matabang oso na sa huli, isa lang siyang sundalo sa harapan? O dapat ko bang sabihin na mag-a-upgrade ang mga halimaw at mas maraming mababangis na halimaw ang lilito? O dapat ko bang sabihin na sa huli, hindi man lang tayo nakalampas sa tutorial stage at nakatakda na tayong mapuksa?" Pag-iisip nito, napapitik siya sa noo sa kawalan ng pag-asa. Yumuko, ikinuyom ang mga kamay, at sinabi sa isip, "Pati si tatay at nanay." Noon lang tumingala si Chao Meng at tiningnan si Chu Feixiong. "Matabang oso, natatandaan mo pa ba? Pangarap kong makapasa sa college entrance exam at maging isang superhuman. Pero gusto mong pumasok sa militar at maging isang general." Nag-akbayan silang dalawa papunta sa klase. Sinabi ni Chu Feixiong, "Hindi ba't kahapon lang natin to pinag-usapan? Kung gusto mong mag-aral sa kolehiyo." Hindi pinatapos ni Chao Meng si Chu Feixiong at sinabi, "Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga, tiyak na matutupad natin ang ating mga pangarap." Nang marinig iyon ni Chu Feixiong, ngumisi siya, itinaas ang kamao patungo kay Chao Meng. At sinabi, "Kung gayon, magsikap tayong lampasan ang mga limitasyon sa natitirang 50 araw. Tutulungan kita." Ikinuyom din ni Chao Meng ang kanyang kamao. Ipinagbanggaan ito sa kamao ni Chu Feixiong. At sinabi, "Hihi, okay." Ngunit sa isip niya, sinabi niyang walang magawa, "Mas mabuti pang ako na lang ang tumulong sa'yo. Kahit paano, sa nakaraang buhay, napakasaklap ng pagkamatay mo." Nakatayo silang dalawa roon, nakataas ang mga kamao. Buong siglang nagsabi, si Chao Meng. College entrance exam. Magiging superhuman. Si Chu Feixiong.
Papasok sa militar. Magiging general. Si Chao Meng at Chu Feixiong. Pagkatapos ng kanilang matapang na pahayag na si Chao Meng ay kukuha ng college entrance exam at si Chu Feixiong ay magiging general, ay nakarating na sa kanilang silid-aralan. Ang mga estudyante sa klase ay isa-isa ring pumapasok. Isang babaeng estudyante ang pumasok habang malakas na nagsasabi, susunod na ang klase sa literature. Sa wakas, dumating na rin. Pagkatapos ay pumasok ang babaeng estudyante sa klase. Tuwang-tuwa na nakikipag-usap sa isa pang babaeng estudyante. Kailangan kong basahin ang Mulansi. Kailangang basahin ang Moonlit Night Over the Lotus Pond. Bilisan natin. Hindi na ako makapaghintay. Ang isa pang babaeng estudyante, na may 2 hanay ng luha na umaagos, ay nagsabi, Teacher ng literature, nasaan ka na? Sir, Teacher Wang, miss na kita. Si Chao Meng naman ay nakaupo sa kanyang mesa. Walang ganang nakatingin sa 2 babaeng nag-uusap. Kasabay nito, sa labas ng pasilyo, isang anyo ng kung sino ang bumaba mula sa hagdan. Naglakad ang taong iyon sa pasilyo at huminto mismo sa pintuan ng kanilang silid-aralan. At binuksan ang pinto. Tuwang-tuwang nagsalita ang mga estudyante. Dumating na si Teacher Wang. At ang pumasok sa pintuan ay hindi si Teacher Wang, kundi si Zuo Haoran. Nagpakitang gilas siya, itinulak ang salamin, at sinabi, may sakit si Teacher Wang. Lahat kayo, pumila at sumunod sa akin sa self-study room para mag-review. Ang mga estudyanteng nag-aabang kay Teacher Wang. Nang marinig ang anunsyong ito, ay hindi natuwa at nagsalita. Ano ba yan? Doon na naman. Ibalik ninyo si Teacher Wang. Ibalik ninyo ang teacher namin sa literature. Umalis na kayo. Pagkatapos noon, sumunod na rin ang buong klase kay Zuo Haoran papunta sa self-study room. Sina Chao Meng at Chu Feixiong ang nasa huli. Nagsalita si Chu Feixiong, narinig ko, sa ating sariling bayan sa Earth, ang mga batang kasing edad natin ay may 20 ilang klase sa literature bawat linggo. Talagang napakasayang mga araw iyon. Sumagot si Chao Meng. Talagang napakasayang mga araw iyon. Si Zuo Haoran, kanina lang, ay biglang lumingon sa likuran. Kaya pala, tinitingnan niya sina Chao Meng at Chu Feixiong. Pagkatapos ay lumabas siya at tumayo sa tabi ng mga estudyanteng seryosong naglalakad. Malakas na sumigaw, bilisan ninyo, kilos-kilos. Nang makita ni Chu Feixiong na sumisigaw si Zuo Haoran ng ganoon, namintig ang kanyang pisngi. Naiinis na sinabi, pinakaayaw ko ang pagiging mapagpanggap ng taong yan. Pagkatapos ay lumapit siya sa tainga ni Chao Meng. Ngumuso. At pabulong na sinabi, alam mo ba kung bakit iniwan ng taong yan ang class 1 at naging class president sa isang ordinaryong klase na tulad natin? Si Chao Meng naman ay itinaas ang tainga para makinig kay Chu Feixiong at nagtanong. Bakit nga ba? Sumagot si Chu Feixiong. Hindi ba't dahil lang sa kaunting cultivation resources na ibinibigay ng paaralan sa class president? Ang pamilya niya ay may sariling kumpanya. Pero nakikipag-agawan pa rin ng resources sa mga mahihirap na estudyanteng tulad natin. Talagang walang kwenta. Nang marinig iyon ni Chao Meng, bahagyang ibinaba ang tingin at sinabi, tama yan. Kung hindi dahil si Zuo Haoran ay umaasa sa koneksyon ng tiyuhin niya na nakahiga lang sa ordinaryong klase. Ang class president sana ay para kay matabang oso na. Kung nakuha niya ang mga resources na iyon. Habang sinasabi iyon ni Chao Meng, tila napansin ni Zuo Haoran na may nagsasabi ng masama tungkol sa kanya. O kaya'y natamon. O dahil sa galit kaya gusto niyang tingnan kung ano ang ginagawa ni Chao Meng. Sinulyapan niya sina Chao Meng at Chu Feixiong. Pagkatapos ay bigla siyang lumingon at sumigaw ng malakas. Ano ang ingay dyan sa likod? Huwag ninyong sayangin ang oras ng lahat. Si Chu Feixiong, na bigla na lang napagsabihan ng walang dahilan, ay nagngalit sa galit. Ang buong katawan niya ay tila nag-aapoy. Ang 2 apoy sa kanyang mga mata ay nag-aalab. Gustong sumugod kay Zuo Haoran. At malakas na sinabi, kailangan kong turuan ng leksyon ang batang to. Agad na inabot ni Chao Meng ang balikat ni Chu Feixiong. Pinigilan ito, at sinabi, mag-review muna tayo. Mahaba pa ang buhay. Sumunod si Chu Feixiong kay Chao Meng at hindi na sumugod para makipag-away kay Zuo Haoran. Ngunit galit na galit pa rin siya. Nakatayo sa likuran. Sa sobrang galit ay tila sisubog na ang bulkan.
Si Chao Meng naman ay matamang tinitigan si Zuo Haoran na may mapanuring at mapag-isip na tingin. Pagkatapos noon, nakarating na rin ang buong klase sa review center. Ang silid na pinasukan ng klase ni Chao Meng ay ang Gym J. Nagsalita si Zuo Haoran. Self-study period ito. Pumili kayo ng sarili ninyong training item at magsimula ng magsanay. Pagkatapos ay malakas siyang nagbabala. Bawal maglakwatsa. Sumunod din sina Chao Meng at Chu Feixiong. Pumipili ng gusto nilang sanayin. Pumunta si Chao Meng sa harap ng punching bag at sinabi sa isip. Simula ngayon, magsisikap na akong mag-review. Pagkatapos ng pag-iisip, mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Naglalayong sumuntok ng malakas sa punching bag. Sa mga sandaling ito, mukhang napakaangas ni Chao Meng. Pero, sorpresa, mukha lang malakas ang suntok niya. Pero bahagya lang niyang napagalaw ang punching bag. Na para bang kinikiliti lang niya ito. Si Chao Meng ay masasabing mukhang isang pulubing gutom na mamamatay na. Ang kanyang pisngi ay lubog na lubog. Mukhang isang bungo na may kaunting laman pa. Malakas siyang dumaing. Hindi pwede. Gutom na ako. Sa isip niya, dahil sa paggaling ng internal injury, lahat ng enerhiya sa katawan ko ay naubos ng fire seed. Tinulungan ako ng fire seed na gumaling ang katawan ko. Magising ang mga kasanayan ko, pero hindi ito makapagbigay ng enerhiya sa katawan ko. Ngayon, para akong isang tangke na naubusan ng gasolina. Kailangan ko ng maraming cultivation resources para mapuno ang tangke ng gasolina. Kailangan ko ng maraming cultivation resources para mapuno ang tangke ng gasolina. Ang mga babaeng estudyante na nakatayong nakakakita kay Chao Meng na parang tuyong bangkay na unti-unting bumabagsak sa lupa ay nagbubulungan. Sayang naman, dati, si Chao Meng ay may pag-asang maging superhuman. Si Zuo Haoran naman, sa mga sandaling ito, ay nagsasanay ng pagbubuhat ng dumbbell gamit ang isang kamay. Tiningnan niya si Chao Meng at sumigaw ng malakas. Chao Meng, kung hindi ka magte-training, umalis ka na. Ibigay mo ang gamit sa mga ka-superhuman. Agad na lumapit si Chu Feixiong sa tabi ni Chao Meng. Pinasandal ito sa kanya, at umalis. Tiningnan ni Chu Feixiong si Chao Meng na tuyong-tuyo at nagsalita. Masyado kang matagal na naging mahina. Ang paggaling ay dapat dahan-dahan. Siya, Chao Meng, pagkatapos ay pumunta at umupo. Sumandal sa isang sulok ng silid. Sinasabi. Hindi ako. Si Chu Feixiong, habang sinusuntok ang punching bag, ay nagsabi, huwag mong sabihing isang taon kang hindi nagsanay. Nakalimutan mo na pati ang pangunahing uri ng Mang Ni Eugene, Raging Bull Strength. Hindi sumagot si Chao Meng. Bagkos ay tiningnan si Chu Feixiong na may walang laman na tingin. Ang mukha niya ay payat na payat, ngunit inakala ni Chu Feixiong na minamaliit siya ni Chao Meng. Kaya lumingon siya kay Chao Meng. Itinuro ang kanyang mukha, at nagtanong, Chao Meng, minamaliit mo ba ang pagsasanay ko na walang kwenta? Ha? Sumagot din si Chao Meng ng malakas. Hindi naman kailangang sayangin ang lakas ng ganyan. Narinig iyon ni Chu Feixiong. Kinamot ang tainga, malakas na sinulyapan si Chao Meng. At nagtanong muli, kapatid mo ako, pero nagmamagaling ka pa rin sa akin. Ha? Sumagot si Chao Meng. Oo, huwag kang magkamali. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin, ngayon, ang paraan ng pagpapalabas ng lakas ay, hindi pinatapos ni Chao Meng si Chu Feixiong at sinabi nito, lahat ba ay basura? Ha, kapatid, parang medyo wala kang kahihiyan ngayong hapon. Pagkasabi noon, sa mukha ito ng isang agos ng kumikinang na asensya na kumikislap na parang mga bituin. Agad na tumayo si Chao Meng, na parang biglang may naisip. Kinawin si Chu Feixiong at sinabi, halika, samahan mo ako sa banyo. Pagkatapos noon, pareho silang pumunta sa banyo ng mga lalaki. Si Chao Meng ay palihim na tumitingin sa paligid. Tinitingnan kung may tao. Nang makasiguro siyang walang tao, malakas niyang isinara ang pinto. Nataranta si Chu Feixiong at malakas na nagtanong, Chao Meng, anong gusto mong gawin? Si Chao Meng, na may manyak na ekspresyon sa mukha, ay ngumisi kay Chu Feixiong at sinabi, bilisan mo, habarin mo ang damit mo para mapag-aralan ko ang mga kalamnan mo. Si Chao Meng at si Chu Feixiong. Pagkatapos pumasok sa banyo, tiningnan ni Chao Meng si Chu Feixiong na may manyak na tingin at sinabing habarin nito ang damit. Agad na natakot si Chu Feixiong. Umatras, sumandal sa pader, tiningnan si Chao Meng,
At malakas na sinabi, Xiao Meng, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kung lalaban ako, hindi mo ako matatalo. Ha? Bahagyang yumuko si Xiao Meng. Sinulyapan si Chu Feixiong. At sinabi, kanina, nang ginamit mo ang Mang Niyojin pababa sa iyong tagiliran. Naramdaman mo bang may isang agos ng lakas na kumalat palabas? Tama. Nang marinig ni Chu Feixiong ang tanong ni Xiao Meng, nagulat siya. Nanlaki ang mga mata habang nakatingin kay Xiao Meng. Pagkatapos ay umupo si Xiao Meng. Tiningnan ang paa ni Chu Feixiong. At sinabi, nang itapak mo ang paa mo sa lupa, naramdaman mo ba ang matinding sakit na parang tinutusok ng karayom mula sa talampakan hanggang sa tuhod? Tama. Habang nagtatanong, idiniin-diin niya ang daliri sa paa ni Chu Feixiong. Napanganga si Chu Feixiong. Yumuko. Tiningnan si Xiao Meng. Hindi makapaniwala. At malakas na sinabi, paano mo nalaman? Tumayo si Xiao Meng. Tiningnan si Chu Feixiong. At sumagot, hindi mo palubos na nauunawaan ang malalim na kahulugan ng Mang Niyojin. Kalahati ng lakas mo ay tumatakbo ng walang direksyon sa loob ng katawan mo. Kung magpapatuloy ka sa pagsasanay ng ganyan, magaan pa ang osteoporosis. Nang marinig iyon ni Chu Feixiong, agad siyang naging parang oso. Dama pa sa lupa, niyakap ang paa ni Xiao Meng. At umiyak, Xiao Meng. Kailangan mo akong iligtas. Nagulat si Xiao Meng sa ginawa ni Chu Feixiong at napanganga. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid. Kalmadong tiningnan si Chu Feixiong. At sinabi, sige, ipakita mo sa akin ang isang galaw. Pagkatapos noon, binuksan ni Xiao Meng ang fire seed mug. Pagkatapos noon, mula sa loob ng banyo, isang napakalakas at nakakaginhawang, fuak, ang narinig. Pagkaraan ng ilang sandali, pareho silang lumabas ng banyo. Tuwang-tuwang iwinasiwas ni Chu Feixiong ang kamay at sinabi, Xiao Meng, ang mga galaw mo kanina ay nakatulong sa akin na madagdagan ng hindi bababa sa 3% ang lakas ng suntok ko. Si Xiao Meng naman ay mukhang medyo pagod. Tiningnan si Chu Feixiong, ngumiti, at sumagot, subukan mo lang, malalaman mo agad. Biglang lumitaw ang fire seed. Nagtatakang tumingala si Xiao Meng. Tiningnan ito. At nagtanong, fire seed. Muling lumitaw ang abiso mula sa system, pagtuturo sa ordinaryong mamamayan na si Chu Feixiong ng pangunahing kasanayan sa Mang Niuju. Progreso ng pag-aaral, 10%. Lumakas ang ordinaryong mamamayan. Tumaas ang kabuoang lakas pandigma ng Longcheng. Binabati kita, Master. Unti-unting lumalakas ang sibilisasyon. Contribution points dagdag 10. Pagkatapos basahin iyon ni Xiao Meng, nagtaka siya at sinabi sa isip, kaya pala, ang martial arts na nakuha ko mula sa fire seed, kapag itinuro ko sa mga mamamayan ng Longcheng, ay ituturing na kontribusyon, kung maituturo ko ang martial arts ng hinaharap sa lahat ng tao sa lungsod. Para mas lumakas sila ng 100 beses kaysa sa masamang panaginip. Sa mga sandaling iyon, matatalo natin ang lahat ng mga alien mula sa ibang mundo. Iyon ang tunay na kahulugan ng unti-unting lumalakas ang sibilisasyon. Muling lumitaw ang isang bagong panel ng abiso mula sa system, binabati kita. Fire Transmitter. Sa paggawa ng mga kontribusyon sa sibilisasyon sa unang pagkakataon. A. Pag-upgrade ng Mang Niyuju mula expert level patungong grandmaster level. Halaga, 756 na contribution points. B. Paggising ng basic spearmanship. Halaga, 3,100 contribution points. C. Paggising ng Bawenjin, 8 pattern strength. Halaga, 1,500 contribution points. Pagkatapos basahin ni Xiao Meng ang nilalaman ng panel ng system, kinamot niya ang ulo, nag-aalangan, at sinabi, Mang Niyuju at Bawenjin, isang matigas, isang malambot, isang upgrade, isang paggising, alin ang pipiliin ko? Pagkaraan ng mahabang sandali, itinaas niya ang isang daliri at sinabi, ikaw na nga. Pinindot niya ang option B, basic spearmanship. Ngumisi si Xiao Meng nang nakakatakot at sinabi, kung libreng ibinibigay, syempre, pipiliin ko ang pinakamahal. Iyon pa lang ang naisip ko. Pagkatapos ay dinilaan niya ang labi. Tiningnan si Chu Feixiong na may mapanlinlang na tingin. At sinabi, matabang oso, huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kitang makapasa sa military academy. Nang marinig ni Chu Feixiong na tinawag siya ni Xiao Meng sa pangalan at tiningnan siya ng ganoong tingin, nagitle siya.
Nanginginig sa takot hanggang sa magmukhang oso. Tiningnan si Chow Meng. At naisip, ang ngiting ito, nakakatakot. Pagkatapos noon, pareho na silang bumalik sa training room. Tinakpan ni Chu Fixong ang kamay at pabulong na nagtanong kay Chow Meng. Chow Meng, saan mo natutunan ang kakaibang Shufa, spell, technique, na iyon? Inilagay ni Chow Meng ang dalawang kamay sa bulsa. Tiningnan si Chu Fixong, ngumisi, at sumagot, mamaya na, saka ko sasabihin. Subukan mo muna ang sukdulang lakas ng suntok mo. Nang marinig iyon ni Chu Fixong, tuwang-tuwa siyang ngumisi at sumagot, okay lang. Una, huminga siya ng malalim para kumalma at hindi gumalaw. Pinagsama-sama ang lakas sa kanyang suntok. Nang handa na siyang sumuntok, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Tigil. Sino ang nagsabing pwede mong hawakan ang strength testing machine? Nagitla sina Chow Meng at Chu Fixong. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Zuo Haoran, ang huwarang class president ng kanilang klase. Itinulak niya ang salamin. Tiningnan silang dalawa, at sinabi, kada rating lang sa klase. Tumakas na agad kasama si Chow Meng. 20 minuto bago bumalik, nagbubulungan. Tapos gusto nang subukan ang machine. Pinayagan ko ba kayo? Nang marinig iyon ni Chu Fixong, nagalit siya ng husto. Lumingon kay Zuo Haoran, at sumigaw ng malakas. Dakilang class president, talaga bang inaakala mong guro ka? Ha, ang Mang Niyujin ko ay kalilipat lang ng GIA NGO, Enlightenment, Realization. Kahit guro pa, hindi nila ako pipigilan. Nakikialam ka pa rito. Ha, ngumisi si Zuo Haoran at sumagot. Nakikita ko ang posture mo sa pagpapalabas ng lakas. Baluktot at paikot-ikot, malayo sa pamantayan ng Mang Niyujin. Tiyak na hindi ka patapos sa sungkuyan, perfecting the feast. Lalo na ang GIA NGO. Kung gusto mo talagang subukan ang lakas ng suntok mo, pumunta ka muna sa gilid at alamin kung ano talaga ang Mang Niyujin. Si Chu Fixong, masasabing sa mga sandaling ito, ay galit na lumitaw na ang ugat sa noo. Mabilis siyang sumugod kay Zuo Haoran. Naglalayong makipag-away dito, at sumigaw. Ano ang problema sa Mang Niyujin ko? Ha? Ay, hindi. Bago pa man makaalis si Chu Fixong o makapagsalita ng husto, mabilis na sumugod si Chow Meng. Pinigilan siya, at sinabi, kung ganoon, bakit hindi magpakitang gilas ang class president ng pamantayan ng Mang Niyujin para matuto ang lahat? Pwede ba? Nang marinig iyon ni Zuo Haoran, yumuko siya, suminghal, tinanggal ang relo sa kamay, at may kumpiyansang lumapit sa strength testing machine. Sinasabi, tingnan mong mabuti kung ano talaga ang Mang Niyujin. Pagkasabi noon, buong lakas siyang nag-ipon ng puwersa. Sumugod, at sumuntok ng napakalakas sa machine. Napakalakas na napaatras pa ang machine. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ang numero ng lakas ng suntok sa screen at huminto sa 225 kilo. Isang babaeng estudyante ang hindi napigil ang pumalakpak nang makita ang eksenang iyon. Pinupuri ito. Noong nakaraan, nagsikap ng husto ang class president para lang makuha ang record ng buong klase. Ngayon, isang was-iwas lang ng kamay. Nakuha na niya. Isa pang babae ang nagsabi. Napakabilis mag-level up ng class president. Tiyak na makakapasa siya sa isang kilalang universidad. Isa pang babae ang sumagot. Saka, mas maliit ang katawan ng class president kaysa kay matabang oso. Pero ilang beses na mas malakas ang lakas ng kamay niya. Nakatayo roon si Zuo Haoran. Isinusuot muli ang relo sa kamay. Ninanamnam ang mga sigaw ng paghanga mula sa mga babaeng namumula ang mukha. Humahanga at pumupuri sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya kina Chow Meng at Chu Fixong. Ngumisi, at sinabi, nakita ninyo na ba ng malinaw? Isang estudyanteng nakatayo sa likuran ni Chu Fixong ang nanginginig at nag-aalalang nagsabi. Bayani, Chu Fixong, mamaya na lang tayo sabay sumubok. Ha? Si Chu Fixong naman ay nagngangalit ang mga ngipin. Sinulyapan ng estudyanteng iyon, ngunit hindi nagsalita. Hindi sumuko ang estudyanteng iyon. Lumingon kay Chow Meng, at sinabi, Chow Meng, payuhan mo rin siya. Ganoon din si Chow Meng. Hindi nagsalita, sinulyapan lang ang estudyanteng iyon. Pagkatapos noon, lumapit si Chow Meng. Tinapak ang likod ni Chu Fixong. At sinabi, Kuya Oso, ikaw na ang bahala dyan. Si Chu Fixong, masasabing sa mga sandaling ito, ay galit na galit na.
Si Zuo Haoran naman ay tumayo sa harap ng strength testing machine. Inilahad ang mga braso, hinaranggan si Chu Feixiong, at malakas na sinabi, "Umatras ka, bago matapos ang klase, sabay kang sumubok sa iba pang mga kaklase." Nang makita iyon ni Chu Feixiong, nagalit siya at sumigaw, "Tumabi ka." Hindi rin nagpatinag si Zuo Haoran. Itinaas ang dalawang kamay para harangan siya. At malakas na sinabi, "Umatras ka." Ang estudyanteng kanina ay napahawak sa mukha at sinabi, "Lagot na. Kawawa si Kuya Oso ngayon." Sinulyapan ni Chao Meng ang estudyanteng iyon na parang nakatingin sa isang taong walang ginawa kundi makialam. Si Chu Feixiong, masasabing sa mga sandaling ito, ay galit na sa kalooban. Naging parang oso. Ibinuka ng malaki ang bibig na puno ng mahahaba at matutulis na pangil. Hinawakan niya ang kamay ni Zuo Haoran. Itinulak ito sa gilid, at sumigaw ng malakas. "Sabi ko, tumabi ka." Nang hilahin siya ni Chu Feixiong sa gilid. Hindi makapaniwala si Zuo Haoran at nagtatanong sa sarili. Kailan pa siya nagkaroon ng ganoong kalakas na puwersa? Pagkatapos noon, napatumba siya ni Chu Feixiong sa likuran. Sa gitna ng pagkagulat ni Zuo Haoran, buong lakas na ginamit ni Chu Feixiong ang kanyang internal energy. Iwinasiwas ang kamay, at suminghal ng napakalakas. Nakaupo roon si Zuo Haoran. Nararamdaman ang epekto ng lakas ni Chu Feixiong. Kinagat ang labi, hindi makapaniwala, at malakas na sinabi, "Napakalakas na suntok." At pagkatapos noon, sumigaw si Chu Feixiong ng HMPH at sumuntok ng napakalakas sa strength testing machine. Kung si Zuo Haoran kanina ay sumuntok at napaatras ang machine, si Chu Feixiong naman, nang sumuntok, ay nagpalipad sa machine mula sa lupa. Si Chu Feixiong, pagkatapos sumuntok sa strength testing machine, ay hindi lang napaatras ang machine ng malayo, kundi nagawa pa niya itong paliparin mula sa lupa at bumagsak muli. Ang bilang ay nagsimulang tumakbo ng mabilis at huminto sa numerong 782 kilo. Ang nag-aalalang estudyante kanina ay nanlaki ang mga mata at napanganga. Malakas na sinabi, "Nalampasan na niya ang class president. Bagong record ng klase natin." Si Chu Feixiong naman, biglang naging parang oso. Hindi maintindihan ang nangyayari. Napasabi ng, "Ha?" Lumingon-lingon sa lahat. Ang ulo niya ay puno ng malalaking tandang pananong. Agad na sinamantala ni Chao Meng ang pagkakataon. Itinuro si Chu Feixiong, at malakas na sinabi, "Matabang oso, ang daya mo. Ha? Naglakas loob kang itago sa akin na nagsasanay ka ng super level Mang Niyojin na ganyan kagaling. Tinalo mo pa ang class president." Oh, ang tatlong babaeng estudyante kanina na sumisigaw at pumupuri kay Zuo Haoran ay sabay-sabay na nagtanong. Super level Mang Niyojin. Kinagat-kagat ni Chao Meng ang kuko at sinabi, "Kahit may pera ka, hindi ka makakakuha ng magaling na guro para magturo ng super level Mang Niyojin." Ang pagtaas ng ilang puntos ay katumbas na rin ng ilang puntos sa college entrance exam. Ano? Nang marinig iyon ng tatlong babaeng estudyante, nabigla sila hanggang sa dumilim ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay gumawa ng puppy dog eye si Chao Meng. Lumingon kay Chu Feixiong, at sinabi, "Kuya Bayani, turuan mo ako ng super level Mang Niyojin." Ha? Nagtatakang tiningnan ni Chu Feixiong si Chao Meng at nagtanong. "Ako?" Sa isip niya, nagtatakang nagtanong, "Hindi ba't ikaw ang nagturo nito sa akin?" Pagkatapos ay lumapit si Chao Meng sa tabi ni Chu Feixiong. Nag-cross ng braso, at sinabi, "Sige na, alam kong napakahalaga sa iyo ng oras bago ang exam. Ganito na lang, gagamitin ko ang cultivation resources para magbayad ng tuition fee. Para hindi ka malugi." Naintindihan ni Chu Feixiong ang pahiwatig sa mga salita ni Chao Meng. Ibinuka ang bibig na parang oso. At sinabi sa isip, "Buwisit, gusto ni." Pagkatapos noon, niyakap ni Chao Meng ang balikat ni Chu Feixiong at umiyak. "Kuya Bayani, iligtas mo ako." Ang iba pang mga estudyante sa klase ay nagsilapitan din kay Chu Feixiong. Sumisigaw, "Kuya Bayani, kami rin. Kuya, iligtas mo kami." Pagkatapos noon, lumabas si Chao Meng. Hinimas-himas ang baba, at sinabi, "Isang tupa man o dalawang tupa? Pareho lang. Bakit hindi tayo bumuo ng isang grupo para mag-aral ng super level Mang Niyojin? Lahat kayo, gamitin ninyo ang resources para bayaran siya. At maipapakita mo rin ang tunay mong lakas. Di ba?"
Ang mga estudyanteng nakatayo sa paligid ay nagpakita rin ng kanilang pagsang-ayon kay Chow Meng. Lahat sila ay itinaas ang kanilang mga kamay. Sumisigaw. Sasali ako. Gusto ko ring sumali. Ako rin. Kuya Bayani. Pati ako. Ang mga taong dating sumusuporta kay Zuo Haoran ay